The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, or the network. This podcast episode is brought to you by Montesa Medical Group Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe, and worry-free. Hey, what's up? Welcome to Bloomer Babe Podcast. This is your host, Katie. Welcome to the podcast about my life, current news, lifestyle, millennial struggles, and anything under the sun. So if that sounds like your jam, please stick around. How are you guys? It's been a while. I hope you had a great weekend. I'm recording this Friday and I believe today is a holiday. So I hope meron kayong mga nakaplan sa weekend na to para masulit naman ang long weekend. Anyway, I am so excited to record this episode because I have a guest today and we are diving into something super interesting and trending lately. Actually, hindi na pala lately. It's been a while. So we are gonna talk about pickleball. Yes, you've probably heard it. Someone mentioned it to you sa gym, sa office nyo, or sa park, or office mates mo, or you've seen it in social media. And kung katulad mo rin ako, kung curious kung ano ba talaga to and bakit parang lahat biglang gustong maglaro nito, this episode is for you. I actually tried playing it with two of my friends last weekend. We hired a coach. We hired him for 2 hours. He taught us about the basics and the rules of the game. It was a fun and legit training session. And by the end of it, we were able to play at least one match. Sobrang na-enjoy ko siya. So, for today, I'll be chatting with someone who lives and breathes the sport. His name is Coach John. He is one of the youngest coaches in the local scene and currently training beginners and pros alike through his pickleball club. We'll talk about what pickleball is, paano siya nilalaro, why it's getting so popular, and how you can try it too, even if you've never picked up a paddle in your life. So if you're looking for a new hobby or a way to stay active or just curious about the sport everyone's talking about, stay tuned and let's get into it. But before anything else, we'll just have a few reminders from our sponsors. Here at Montesa Medical Group, we've got innovative approaches for your physical look. Montesa Medical Group, results are mental, safe, effective, and worry-free. Enjoy your quiet luxury, a timeless beauty. Here at Montesa. Okay, so as I have mentioned, I have with me on the other line, Coach John. Hi, Coach John. Good evening. Hello. Good evening. Take a second to introduce yourself naman. I am John Francis Mendoza. 23 years old. O, diba? Batang-bata. So, anyway, siya yung coach na hinire namin last weekend to play pickleball. So, una sa lahat, dahil marami ang nalilito. Kahit ako nung una, hindi ko pa alam yung difference ng pickleball and paddle. So, can you explain to us kung ano bang pinagkaiba ng dalawang sport na yan? Paddle, usually siya, more on aggressive. And also, meron siyang ball. Meron siyang four walls and then pwede siyang tumalbog yung bola between sa wall na yun. And sa pickleball naman, walang wall. And nakakalito lang sa pickleball is scoring. And sa paddle, ang scoring nila is katulad lang sa tennis, 15, 30, 40, and then game. Tapos kailangan maka-anim ka na game and then 3 sets. So sa pickleball naman, usually isang set lang, 1 to 11. Here sa Philippines, ganun lang yung tournament. Pero sa ibang bansa, ginagawa is 3 sets, 1 to 11. Yung scoring lang sa pickleball is yun yung
nakakalito kasi tatlong number yung kailangan mong banggitin bago mag-start ng service, which is 002 pag-start ng game. So pag nakaka-score kayo, magbabago yung score nyo. 102, gano'n. Okay. So, How about a little bit of your background, Coach? Gaano ka nakatagal naglalaro ng pickleball? Paano ka nag-start maglaro ng pickleball? Actually, si Coach ay sumasali na pala ng tournaments. So, ayun lang. Kwento mo sa amin kung paano ka nasali sa pickleball club na to. okay. Nung senior high ako I'm a varsity. I was a varsity dati, senior high, ng lawn tennis. And then, we have a team, Solinco Philippines, na, nag-sponsor sa amin ng mga gamit, financially. Tapos, support din sa amin pag meron mga tournament. And then, one time, meron kaming ka-teammate, hindi siya sa Solinco Philippines, pero sa Solinco US siya. Tapos, lumipat siya dito sa Pilipinas. And then, she introduced to us yung pickleball. Then after that, natuto kami mag-pickleball. Kami mga magkaka-team. Kami yung nagkaroon ng association sa Philippines, sa PPA, Philippine Pickleball Association. And then kami yung part nun. Tapos kami nagde-demo sa mga school, mga province. Up until na, alam ko meron pa silang gano'n. So yun, tapos since then, nagka-pandemic, nahinto sa paglalaro ng pickleball kasi nga pandemic, walang court. Then, ngayon bumabalik ako kasi bumabalik sa pagtutournament, hindi sa paglalaro ng pickleball. So yun, ngayon nagtutournament ulit ako. Ayan, nagko-coach tournament. Ayun, nananalo naman. Okay, anong year yun, Coach, yung nag-start ka mag-aral ng pickleball? 2018. 2018 pa. Okay, so 2018 pa siya nag-start sa Philippines. Pero actually, parang naririnig ko lang siya. Parang sumikat ng mga after bar before pandemic, no? Marami nang naglalaro dito. After pandemic na. Okay. Saan yung courts niyo noon, Coach, pag naglalaro kayo ng pickleball? Minsan sa church lang namin dati, which is yung court namin, tiles siya. Tapos meron lang buhit na duct tape. Ginamit na namin siyang duct tape. So yun, doon na kami naglalaro. Tapos minsan, pag merong available na court, na tennis court, ginagawa namin siyang pickleball. Kaya, badminton court, i-convert na lang sa pickleball. So wala talagang permanent na court kami dati. So saan kami naglalaro. Explain mo naman sa amin, Coach, kung ano yung mga gear na kailangan namin if we want to play pickleball. First of all, kailangan niya ng paddle. Which is, merong, usually, for beginner, pwede kayo makabili ng 500, kaso wooden lang siya. Kahoy lang yung paddle na yun. Pwedeng kahoy. Kasi yung na-try nating paddle nun, plastic, di ba? Na, ano siya? Carbon. Carbon yun. Okay. Yan, nag-arrange yung pang beginner na paddle. 500, 1,000, set na yun. Pag 1,000, set na siya. 2 paddle, tapos meron ng 4 na bola. And rubber shoes and sports attire, dapat hindi kayo nakamaong panaglalaro. And yung willingness to learn. Yes, oo. Yung ball pala, Coach, napansin ko hindi siya yung normal na bola na may air. May air sa loob. Para lang siyang hollow, tapos yung mga butas-butas na pickle. Yeah. Saan ba nakakabili nun? Sa mga sporting goods ba? Meron na kaming mabibiling ganun? Sa Tobies, even online meron na. So, pwede na kayo makabili ng online. Even paddles. Yung sa paddle, Coach, meron bang specific yan? Kasi di ba parang sa tennis, di ba may iba't ibang bigat, may iba't ibang, let's say yung, ang tawag ito, yung string. Meron din ba yan sa paddle na parang ito mas pang professional, ito pang beginner, ganyan? Usually, pag sa beginner, suggest namin muna, mag-start muna sa wooden, sa kahoy. And then, kung gusto mo na talaga mag-compete, yun na, bibili ka na ng mga carbon, Terraform.
na paddle, which is yung pinagkaibahan lang nila is yung carbon, meron siyang grip, yung kung gaano kakapit yung bola dun sa paddle para magkaroon siya ng spin. Pero pag kahoy kasi wala siyang ganon. Wala siyang, mahirap gumawa ng spin sa bola pag kahoy lang. And then, sa mga paddle naman pinagkakaiba lang nila is yung nipis tsaka, merong 16mm na paddle, merong 14mm na paddle. Kung gusto niyo mas magaan, doon kayo sa 14mm. Kung gusto niyo mas magaan, 16mm. Tapos meron pang hybrid na tinatawag na yung handle niya is extended. Mas mahaba. Extended siya. Mas mahaba siya. Which is good for, I think, sa mga tennis player. Kasi, di ba, sa tennis, mahaba yung raketa. So, yan ang mga pinagkaiba. Tapos, kung gusto mo ng control, merong paddle na ganito lang bilhin mo. Kung gusto mo ng power, kasi nagkakaiba lang sila sa material na ginamit. Paano naman coach meron din ba siyang tulad ng sa tennis, may singles, may doubles, ganyan? Or usually doubles lang talaga? Meron ding singles. Pero usually, double siya. Pang doubles talaga ang pickleball. Kasi, sabi nila pang matanda nga daw ang pickleball. Kasi nga, hindi ka masyadong tatakbo. Sige, masyadong tatakbo. Wala masyadong movements. Talagang mabilis lang yung kailangan, yung mata mo mabilis lang. Kasi mabilis talaga yung bola sa pickleball. Kasi nga sa harapan lang kayo maglalaro. So, pero naman, doubles. Pero sa tournament, merong singles category. Oh, pero ganun din yung scoring nun, coach. Same as parang, okay. Yeah, meron din. Pero, sa singles, mawawala na yung third number. Di ba 002? Yung sinasabi. Sa singles, wala na yung pangatlo. Ang hirap ng scoring. Ang hirap ng scoring ng pickleball. Trinay ko actually, in-explain yun ni coach nung nagka-session kami, pero wala ko naintindihan. Tapos pag-uwi ko lang, nanood pa ako ng siguro 3 YouTube video para lang maintindihan ko. Anyway, sa pickleball coach, kailangan ba sa tingin mo na mag-hire talaga ng coach para makapaglaro ka, or masabi mo na it's an easy sport to learn, to train, ganyan? I think sa mga walang background in racket sports, I think kailangan nila mag-hire ng pickleball coach. Pero sa mga merong background like badminton, tennis, konting adjustment na lang kasi kailangan nila to learn to play pickleball. So I think, na if wala kang background, you should hire a pickleball coach. Pero if you need talaga, like, if you want naman mag-compete or nandun ka sa competitive side ng pickleball, I suggest din kumuha ng coach kasi talagang tuturuan ko paano mag-strategize, kung ano yung mga dapat mong gawin sa palo ng ganito. Diba? So, pero kung naman casual player, like ayaw mo mag-compete, kahit hindi na kumuha ng pickleball coach. Okay, so may mga technique nga pala yan, ng palo, kung gaano kabilis. Sa pagto-tournament, coach, gaano katagal? Let's say, beginner ka, usually gaano katagal yung mga kino-coach mo bago sila maka-enter ng tournament? Mga ilang sessions, ganyan, or months ba na training ang kailangan? Matagal din. Like, tingin ko mga sa buwan, 5 months. 5 If months? talaga na mag-compete. Tapos wala pa silang background sa racket sports. So, yun, matagal talaga. Sa club nyo naman, coach, speaking of tournaments, yung club nyo, paano nag-start? Yung, ano nga ba yung name ng club nyo? The Chill Pickle Club, tama? Chill Pickle Club, yan. Nag-start lang siya, I think, kala Ate Misty and Ate Pai. Mag-asawa sila. Tapos, yun, sila magkakaibigan dati. Last year lang sila nabuo. And then, kasi ako, this year lang ako napasok. I mean, nakasama sa kanila because of my friend din. Tapos yun, simula daw nagtuloy-tuloy hanggang dumami na yung member. Hanggang ngayon, ang dami na namin sa chill. Tapos 2 open play na yung ginagawa.
Kasi dati isa lang daw. Ngayon dalawa na. Which is Mhm. Wednesday, tsaka Saturday. Ay, meron na palang pangatlo. May ginagawa, may wina-workout na sila ang pangatlo, which is sa linggo. I think sa linggo yung start nung pangatlong open play. Mhm. Okay. Yun nga, nakasali na nga ako sa club. Excited na ako kasi gusto ko pa mag-race sa session. Anyway, sa mga beginners na lang, coach, ano yung sa tingin mong, let's say, sa meron or sa walang experience playing racket sports, sa tingin mo, ano yung pinakamahirap matutunan sa paglalaro ng pickleball? Again, tigari. Ulit. Ano, I mean, sorry? Ang ingin na kaaso dito. Okay lang. Hindi ko masyado narinig. Tsaka na-edit naman to. Ano yun? Ang question ko ay, sa tingin mo, ano yung mahirap matutunan ng player kapag mag-aaral ka ng pickleball? Ano yung pinakamahirap na aspect? Ganyan. I think yung scoring talaga mahirap pag-aralan. Oo nga. Pag-training na, I think yung dinking shots, although yung dinking kasi, usually, ayun yung palaging tira sa pickleball, yung mahinang tira, tapos dapat mag-drop lang sa pitchin. I think yun yung pinakamahirap aralin, lalo na pag walang background in racket sports. Kasi kailangan mong i-controlin yung bola mo, talagang dapat soft touch lang. So yun yung mahirap masterin. Kahit ako, hindi ko pa siya master talaga. Okay. Oo nga, yun yung napansin ko. Kasi naglalaro ko ng tennis. So parang gigil na gigil kang hampasin yung gigil na gigil kang paluin yung bola. Anyway, okay. Sa mga players mo, coach, sa club nyo, ano yung usual na age range or sino yung usually mga sumasali? Sa amin, mga professional kasi yung sa chill. So, I think mga 28 to 30 plus na sila. Mm-hmm. Sa age ko naman, mga age bracket ko, halos kaunti lang kami. Like 10, 15. Ganun lang. Pero wala namang age limit sa club ninyo, coach? Kahit Wala sa naman, mga wala. age. Okay, pwedeng sumali. Okay. Ang nakakatuwa lang sa chill, talagang chill sila. Walang pressure. Wala nag-aaway. Walang nag-aaway. Bawal mag-aaway. Baban. Pero competitive naman, gano'n. Kami mga, kamti lang kami nagto-tournament sa chill. More on sila. Pag may tournament kami, mga sumasama tournament, nagsusupport sila. Yan, mga mag-cheer, bibigay ng mga kailangan namin sa player. Yan yung supportive. Tapos, sa club nyo, coach, kayo ba lahat ay mga coaches or mga enthusiast lang or talagang nagte-tournament lang, players? konti lang kaming coach sa chill. I think 5 coaches lang yung nagpo-push talaga. Tapos, yung iba na, yung madami, lang, casual player lang. Tuwing open play na naglalaro, talagang for fun lang yung pickleball sa iba. Sa Chill Pill Club ba, coach, nag-offer kayo ng training sessions, let's say sa mga beginners, may mga levels ba yan ng players? Sa chill, walang ganun na training session. Pero marami kaming galing sa chill na tinuturuan. Sila yung mismo yung lumalapit sa mga coach para magpaturo. Pero as a club, wala silang program na ganun. Okay. Tapos, coach, explain mo naman sa akin yung levels. Kung paano madedetermine na beginner ka na or intermediate, ganyan. Usually, alam mo naman sa sarili mo talaga kung anong level mo. Pag alam mong novice ka, hindi ka papasok sa intermediate and advanced. Okay. Pero, pag may mga tournament, merong ginagamit na app, yung Duper. Usually, yung ginagamit. Duper siya. Tapos, meron dong rating na 3.0, 3.5. Tapos, kaya ginagamit yun. Kasi pwedeng yung mga matches mo, pwede mong i-record doon. And then, pag nananalo ka, tumataas yung rating mo. Pero pag natatalo ka, nababawasan.
Okay. So, para siyang So, more- ranking mo. Nandun nakalagay. International yan, coach? Or... Yeah, international. Oh, okay. Ang galing. Okay, okay. Tapos, dun ba binibase kung intermediate ka? Or hindi naman parang ano lang to, extrang reference na patunay na ito level na ako, ito na yung mga napanalo kong matches, ganun. Usually, ano lang siya, pangdagdag lang ng credential, kung tama ba yung rating mo, kung tama yung category mo. Kasi, pwedeng madaya yung duper eh. Like, magdagdag ka lang ng mga matches doon, tapos meron ka lang player na kausapin, dagdagan natin yung duper natin. Pwede talaga siyang madaya. Okay. Akala ko parang okay, legit siya. Okay. Pagdagdag lang siya na confirmation kung ito talaga yung category mo. Yan. Okay. Ayun. Coach, so ayun lang. Ang intro lang namin sa pickleball. Anyway, ano yung magiging, just to close this introduction sa pickleball, I hope ma-guest pa kita in the future pag nag-pro na ako. Charot lang, hindi. Ano yung message mo sa mga taong gustong i-try ang pickleball pero natatakot kasi they thought na baka mahirap or kailangan talagang kondisyon yung katawan mo kasi tatakbo ka, mga ganun. Ano yung pwedeng message mo sa kanila for them to not fear or hesitate playing pickleball? Pickleball is fun. A fun sport and an easy sport. Madali lang siyang matutunan kahit wala kayong background in racket sport, kahit matanda na, bata. For all ages talaga ang pickleball. So, madali lang siya matutunan. And usually, wala talaga siyang movements na kailangan na intense na movements, tatakbo at siginto. Pang matanda. So, yun yung, I think, iwan ko message. Pickleball is fun and ay easy sport. Yes, fun and easy sport nga siya, coach. Grabe, na-enjoy ko unang session pa lang nun. Anyway, ayun lang, coach. Alam ko na meron kang, page ba? Meron ka bang page ng Pickleball Club? And also, can you share to our listeners kung paano kanila ma-reach, paano nila sila makakapag-book sa'yo ng session if they wanted to have a training with you sa pickleball? We have Facebook page sa club, the Chill Pickle Club. Pickle, as in pickleball. Chill Pickle Club. And then, if you want magpa-train sa akin, just message my Facebook account na, which is John Francis Mendoza. John. John talaga siya. Pero John yung basa. May kamali lang. So, yun. And also, if you want to buy some equipment, paddle equipments, you can message Technique Sports. We offer paddles, balls, nets. Talagang kahit anong kailangan para sa pickleball, meron kami. So, ayun, mukhang kailangan ko yung coach. Anyway, the Pickleball Club, nakita ko meron silang Instagram, meron silang Facebook, I think. They also are in Reclub app. I recently joined their group. So they post yung mga times na meron silang matches. I believe they have in Quezon City, meron silang in BGC, and where else pa nga, coach? Makati ba yun? Mandaluyong. Mandaluyong. So, yun. I will also put on the podcast notes yung link ng Facebook page ni Coach so that if you want to book him, you could just send him a DM or a message or just message them on their Instagram, the Pickleball Club, and just look for Coach John. Ayun. Anyway, thank you so much, Coach John, for making time this evening. And I'll see you on
next week, I think, para makapag isang training session pa kami. Guys, sobrang fun ng pickleball. Even though wala kang ang background on racket sports, para siyang table tennis na may pagka-badminton na parang pagka-tennis. So, I think hindi siya ganun nga ka-intense. Sabi nga ni Coach John, hindi ganun ka-intense yung movement. So, mas madali mo siyang magigets. Madali mo siyang magiging muscle memory. Anyway, Yeah. So, yun. Thank you again, Coach John, for making time. Thank you. Bye-bye. Special thanks to Montesa Medical Group, Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe and